Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Bayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. CIA with PA. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome sa CIA with BA. Maupay ang gabi ng tanan. Ako po si Boy Abunda. Hello. Ako naman po ang inyong Kuya Alan. Kakampi niyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng kababaihan at kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. How are you? Maraming salamat at tayo nabigyan na naman ng pagkakataon na magkakasama. Yes, it's a blessing. It is. It is always a blessing. The more shows we do, the more na yung tunay na komplikasyon sa buhay natututunan natin. And it actually equips me and ate. So like ako lately, even if napakatagal ko ng legislator, bawat batas na nasa harap ko ngayon, parang iba paningin kasi nga sa dami na na-experience natin sa show na mga tunay na problema na hindi mo maiisip pagka hindi mo narinig mismo o nakita, di ba? Of course, hindi natin na-experience, but through their eyes, suddenly yung batas hindi parang black and white eh. Parang full color yung buong batas eh, di ba? Ganda. Vicarious kasi. Ako naman as an interviewer, na-broaden, di ba? Yung iyong perspective dahil sa mga kwento, sa mga karanasan na naibabahagi sa iyo at sa ating mga audience. Ngayong gabing ito is no exception. Anong mangyayari sa atin sa face-to-face, Kuya Alan? Ang mag-asawa, meron talagang arguments yan. Itong case na to, mother of all bad breakup, ganito na kasama ang turingan ng bawat isa. Lahat nagsama tayo, wala kang ginawa kundi ma-merwisyo sa akin. Simula nung nagsama kami, niloloko na ako. Ngayaan pa rin yan. Ate Pia, sa ating payong kapatid naman. In this case, kinasal talaga ulit. Pero pagdating na nung namatay yung asawa nga niya, hindi pala siya kilalang tunay na asawa. So yung benefits niya, di daw niya makukuha. Kung citizen na po, binigay na po sa akin, hindi mo pwede yung common law wife ang makinabang. Yes or no na mga common questions. May bibigyan po ng mabilis na mga kasagutan. May yes tayo sa mga papremyo at panalo sa Alan Iyakin. Kayo ba'y handa na mag-uwi ng mga regalo? Lahat ng yan magaganap. Dito lamang po sa... Aling Gina, ano po ang inyong reklamo? Ang irereklamo ko po yung asawa ko na ako po araw-araw naghahanap buhay. Lagi na lang akong pinagseselosan. Araw-araw kumakayod para kumain yung mga anak dahil wala naman ho siyang hanap buhay, kundi stroke na siya. Tapos selos ng selos sa akin araw-araw. Sinusundan ako pag ako'y naghihilot, sinisiraan niya yung mga hinihilot ko. Sabi ng lalalaki daw ako. Pero wala naman siyang nakikita. So yun yung problema niyo po, selos ng iyong asawa. Pero seloso na ho ba siya mulat-mula? Hindi ho. Ito lang ho nung na-stroke. 4 na taon na siyang stroke. Pagka-stroke niya, selos ng selos. Kasi araw-araw kasi ho, lumalabas ako doon sa kabilang bahay. Naalagaan ko yung matanda ngayon. Pati yung bahay ng matanda, pupunta siya doon. Sabi niya, lagi daw kami magkasama, parang asawa ko daw. Gagalit naman ako sa kanya kasi kung hindi doon sa matandang yun, doon ako kumukuha ng pangkain namin.
babali ako 1,000, minsan 500, ibibigay ko sa kanila. As pag uwi ko, inaaway ako. Wala naman akong ginagawang masama. Ano ang gagawin kong hanap buhay? Iyan lang talaga, paghihilot, maglalabada. Lahat ginawa ko, masama pa rin ako sa kanya. Gaano kalayo yung bahay nang sinasabi niyo pong matanda sa inyo? Mga 10 lakad pa. Doon lang sa kabila, pababa, pag ganun. Malapit lang. So, magkakilala sila noong matanda na iyong inaalagaan. Kilala niya. So, ang suspetsa ng iyong asawa ay meron kang relasyon doon sa matanda. meron. Pero wala naman kasi na-stroke na rin yun Inalagaan ko rin sa hilot. Kumbaga, magaling na rin yung matanda. Wala bang nakikialam sa inyong mga anak Meron dito sa po. inyong problema? Meron po. Anong sinasabi nila? Yung Yung anak kong pong panganay, minsan pong nag-away kami, inawat po ako ng anak ko. Kasi po, itinulak ako ng asawa ko, nag-away kami dun sa karsada. Lumaban ako kasi niwarat niya yung damit ko. Pinabol pa rin ako hanggang dun sa poste ng Meralco, doon kami na-shoot. Hindi na kami makaalis doon. Ang ginawa ng anak ko, binuhat ako, dumudugo yung muso ko. Nagalit na ako sa kanya, tumakbo ako ng barangay. Nung pagtakbo ko sa barangay, nireklamo ko na doon sa barangay kasi laging ginagawa sa akin yung pananakit So, anong nangyari po doon sa pag-uusap niyo sa barangay? Pinag-aayos naman po kami, pinagharap lang, ayaw naman niyang humarap. So, hindi kayo nagharap sa barangay? Nag-aaway pa rin kami, kaya... So, wala kayong mga kasulatan? Wala kayong meron po, napagkasunduan? ibinalater ko na lang po siya. Letter sa pulis? Sa barangay. Sa barangay. Konting background lamang po, Aling Gina. Kailan ho kayo nagpakasal? Bali, po yun? 6 na ang inyong anak. Opo, 6 Tama? na po. Kailan po ito? Anong taon? Po yun Valentine's po. Anong taon? 2015. Okay. So, mahal yung isa't isa dahil pagkatapos ng halos 20 years, kayo'y nagdesisyon magpakasal. May kwento kung bakit kayo nagpakasal? Yun nga po, kaya po ako nagpakasal kasi po meron siyang mga SS sa pag-ibig. Kaya sabi ko, kailangan baka mamaya hindi naman walang mangyaring doon sa niya, sa iba mapunta. So, ang dahilan kung bakit ka nagpakasal ay dahil doon sa mga benefits. Benefits. Kayo ba'y nag-uusap? Napag-uusapan ang mga bagay-bagay na ito? Halimbawa, nung kayo magpakasal. Klaro ang dahilan kung bakit kayo nagpakasal. Kami nagpakasal dahil sabi ko, yun nga po yung sa SS na sinasabi niya, wala daw. Baka naman na-insulto po siya. Hindi naman po. Naintindihan niya. Naintindihan Dahil noong kayo naman. nagpakasal, 6 na ang inyong anak. So, nasaan ngayon ang inyong relasyon? Bakit ho kayo pinalayas sa inyong sariling bahay? Pinalayas niya po ako, gawa nga po daw na may lalaki ako, selos ng selos. Pag nakikita niya ako, galit na galit lagi sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Sabi ko sa kanya, lagi mo akong pinagseselosan. Ako na lahat-lahat, pagod na akong kumayod. Tapos kung gawin mo sa akin, tatagyakan mo pa ako. Halos wala na akong magawa sa buhay ko. Tilang gusto ko na nga lumayas na talaga, kaya lang hindi ko talaga yung mga anak ko lang. Yun na lang tinitignan ko yung mga anak ko. Pagkain lang ng pagkain, inaabot ko sa kanila. Ako, pagod na rin. Pagod na ako maghanap buhay. Hirap na ako. Ayoko na, sabi ko, ayoko na makisama sa iyo kung ganyan lang din ang ibibigay mo sa akin na buhay. Tatadyakan mo ako pa naghahanap. Hirap na po ako. Ayoko na talaga. Halos manhid na yung mga kamay ko. Kahahanap buhay, bali wala pa rin sa kanya. Hindi ko narinig sa kanyang salamat. Wala akong narinig na salamat. Tinulungan ko siya pero wala akong narinig. Hirap na ho ako. Ayoko na talaga makisama. Pagod na ako. Kaya ayoko na ho. Yun lang ang sa akin. Paano niyo ho nakikita ang inyong mga anak ngayon na kayo hindi na umuwi sa inyong bahay? Pag nakikita ako ng mga anak ko nanghihingi ng pangkain, binibigyan ko tagbe-20. Tapos babalik na ho uli ako dun sa trabaho ko. Kasi pwede naman ho dun sa trabaho ko, pwedeng labas-pasok ako. Bago ho nagka-stroke ang inyong asawa, siya na may mabuting asawa. Nagpo-provide naman po siya sa inyo. Anong kanyang trabaho? Meron ho yung trabaho, nagpipintura po ng mga tangke. So nahinto lamang ang kanyang trabaho dahil na-stroke nga siya. O, Pero nung siya may trabaho, nagsusuporta naman siya. nagsusuporta naman ho. Nung may trabaho siya dati, bibili ko lahat ng pagkain. Basta bibili na ako ng maraming pagkain yun. Pagdating ng sahod niya. Pagdating niya naman, naasikaso ko siyang kumain. Nung na-stroke lang ho, talagang nagkaganon na yung ugali. Aling Gina,
Pasensya na po kayo. Gusto ko lamang puntahan yung pinanggagalingan ng selos ni Mang Albert. Napakahirap po nito itanong, pero totoo ho ba na merong pagkakataon na kayo'y nagkaroon ng relasyon sa isang kapitbahay na ang sabi, yun daw ang pinanggagalingan ng kawalan ng tiwala ng inyong asawa sa inyo? Opo, totoo po yun. Pero yung panandalian lang naman, hindi naman po kami nagtagal na relasyon ng lalaki kasi takot akong manlalaki nga ho. Nalaman po ito ng inyong asawa at siya'y nagalit. Opo, yung mga kapitbahay po ang nagsabi. Oho. Pero hindi naman ho At tinatanggap niyo ho yan na kayo'y nagkamali. Oo, matagal na po yun. Humingi ho kayo ng tawad sa inyong asawa. Oo, humingi naman po ako dahil nagsasama pa rin kami nung time na malakas yan. Pero alam niyo na isa yun sa pinanggagalingan ng kanyang selos, ng kanyang pagkawalang tiwala ho sa inyo. Nanumbalik din ang inyong pagsasama. Nung na-stroke lang siya, saka siya nagkaganon. So yung issue noong kapitbahay, wala ho yun. Wala na ho. Okay, so kayo nandito po sa CIA with BA. Ano po sana ang gusto niyong mangyari? Gusto ko po siya bigyan ng leksyon para matauhan. Ngayon, kung pwede, ipakulong ko na lang para matapos na eh. Ayoko na talaga hong makisama sa kanya sa ginagawa niya sa akin paghihirap eh. Gusto niyo ho siyang makulong at makipaghiwalay ng maayos. Makipaghiwalay na. Yan ang gusto niyong sabihin. Para hindi na ako guluhin niya. Aling Gina, ito po ang inyong kwento. Mamaya ay makakausap natin si Kuya Alan at Ate Pia. Opo. Maraming salamat po. Thank you po. Mang Albert, nakausap po namin si Aling Gina. Nais po namin marinig ang panig ho ninyo. Ano ho ang inyong kwento? Simula po nung kami magsama, ginagawa niya ako hindi maganda. Una, yung naging karelasyon niya, yung first love niya. Ito yung kapitbahay. Una pa yan, meron pa. Meron. Meron pa. Tapos yung pangalawa naman, yung nagtatrabaho sa poultry, yun lang naging karelasyon din. Tapos po, inamin niya sa akin na nanonood sila ng sine. Meron bang pangatlo? Meron bang pang-apat? Meron pa nga, yung pangatlo, nung lumipat kami dito sa Gulod, Malaya, yung naging kapitbahay namin. Yun ay tinanggap niya, sabi ni Aling Gina. Pero matagal na raw po yun. Matagal na po yun, pero Okay. pinatawad ko na po siya. Sa lahat ng ito, pinatawad niyo po. Pinatawad ko na siya. Okay, so punta naman ho tayo doon sa matanda na pang-apat na kanyang inaalagaan. Bakit iniisip niyo po na sila ay may relasyon? Baga sa ano po, nagsasabi sa akin yung mga kapitbahay, bakit naman yung asawa mo nakakatulong, diyan pa natutulog, diyan pa naliligo. Malapit na rin po yung bahay namin, pwede niyang saglitan lang yun. Bas, pwede siyang bumalik, pwede siyang umuwi ng bahay, pero matulog, hindi pwede. Dahil lalaki yun eh. Dalawa sila lang po doon sa bahay. Pero Mang Albert, sabi niya ay na-stroke din po itong matandang ito. Hindi, malakas pa ho. Nakikita ako. Naglalakad pa ho pag umaga eh. Okay. Pero nagseselos po kayo? Nagsiselos po. Natural lang po ako dahil Okay. asawa po ako. At pag nagseselos ho kayo, nasasaktan mo siya? Minsan nag-ano kami, na inano ko yung damit niya, inablot ko. Siyempre, sobrang galit ko po. Hindi ko maiwasan na yung galit sa manloob. At nangyayari daw po ito hindi lamang sa loob ng bahay, pati sa labas ng bahay. Sa labas po nangyayari talaga yun. Oo. Siyempre, sa sobrang galit ko po, hindi ko magawang yung ano ko dahil nagkasakit nga po ako ng ng stroke. Kaya sabi nga ng mga tiyahin ko doon, pabayaan mo na yung asawa mo. Pero sa hirap ng buhay, hindi ko nagawang mababae. Ang iniisip ko yung mga anak ko. Okay. Ang sinasabi naman ni Aling Gina ay naghahanap buhay siya at lahat ng kanyang kinikita ay para sa inyong mga anak. Sabi ko nga kahit pinapakain niya yung mga anak niya, ako di naging mabigat sa kanya. Kahit stroke ako, naglalaba ako, nagluluto, nag-iigib pa ng tubig. Sasabihin niya sa akin, inutil na ako, hindi na ako makapagtrabaho. Nagsimula daw po ang inyong pagiging seloso nung kayo'y na-stroke. Opo, siyempre nasaktan ako dahil noong una, naglalabas siya. Tapos nakikita ko doon sa mga lalaki, nakikipag-inuman siya. Nung natapos na yun, pinatigil ko lang siya doon, lumipat naman doon siya sa matanda. Eh, yung matanda malakas pa po. Halos nakikita ko, araw-araw doon naglalakad. Wala bang panahon na tahimik niyong napag-usapan ito? Wala, palaging mataas ang boses niya ngayon. Ako, malumana yung magsalita po. Pero siya, tumataas na yung boses niya sa akin.
Kaya doon nagsisimula yung galit ko. Nung kinakausap ko po si Aling Gina, ayaw niya na po. Hindi na raw niya kaya ang pananakit mo, hindi na raw niya kaya ang buhay niya na kasama ka. Ano po ang inyong reaksyon? Ilang beses na po nagawa niya yan. Pero bumabalik pa rin doon sa bahay po namin. Inaano niya yung mga anak niya. Eh siyempre, katulad ko, nagkaroon ng problema sa pangangatawan. Hindi ko na magampanan ng mga ng anak ko dahil siyempre, nangingilan ko ng mga tulong doon sa mga kaibigan ko, mga tsahin ko, mga pagkain namin para makain lang kami. Pero siya, sinusumbat niya pa yung binibigay niya sa amin pagkain. Sabihin niya pa sa akin, inutil ka na, wala ka kang pag-asa, makapagtrabaho. Sabi ko nga, binuwi ako ng Panginoon. May plano pa sa akin ng Panginoon. Kahit ako nagkaganito, hindi ko inagad-gana. Kahit ako nagkaganito, may plano pa talaga sa akin ng Panginoon. Kahit ako nagkaganito, hindi ko nagawang babae. Iniisip ko yung kapakanan ng aking mga anak. Mang Albert, ano po ang inyong dasal sa Diyos ngayon? Sabi ko nga sa sarili ko, pinapalalaki ko sa Panginoon. Kahit ako nagkaganito, sana hindi magkawatak-watak ang pamilya namin. Magsama-sama kami kahit kami naghihirap. Kasi ayaw ko matulad doon sa naging karanasan ng magulang ko. Broken na ang family na kami. Kung kayo po ang masusunod, gusto niyo pong umuwi si Aling Gina sa inyo? Wala namang problema sa akin kung uuwi siya ng bahay. Sabi ko lang sa kanya, pag natapos ka magtrabaho doon sa Batanda, pwede ka na umuwi, pwede ka na bumalik. Mang Albert, maraming salamat po sa pagbabahagi niyo ng inyong kwento sa amin. Maya ay kakausapin natin si Ate Pia at Kuya Alan. At dasal ko naman ay sana'y maayos ang dapat maayos. Kami nagbabalik po dito sa CIBA, Ate Pia, Kuya Alan. Narito po si Nanay Gina at Tatay Albert. Umpisahan lang natin. Naalang-alang sa inyong mga anak, huwag na tayong magsasalita ng masasakit na laban sa isa na yung trauma, nandun yun eh. Di ba? I mean, once mo lang tawagin kahit mag-sorry ka, nandun na sa isip niya. Ganun ang tingin sa akin ng asawa ko. Kasi Albert, aminin ko pinapanood kita. Ang dami mong sinabing mali. Kahit sabi mo nasaktan ka, kahit nagsiselos ka. Pero naramdaman kita, nung sinabi mong, isipin mo, inutil. Di ba? Kasi parang, so, alang-alang din sa inyong mga anak. Huwag na tayo magsalita na ganito siya. Kasi sabi mo kanina, Albert, di ba? Kasi sabi ng mga kapitbahay, ganito. May sarili silang buhay. Ano ba pakialam nila sa inyong dalawa? Pero kung ikaw mismo nagsasabi sa mga kapitbahay, yan. At kung ikaw mismo nagsasabi sa mga kapitbahay, asawa ko, inutil. Hindi ko naman po nasabing sa kanya. Sa sobrang galit ko po, nasasabi ko dahil pagod ako maghanap. Hindi ko kayo pinapagalitan o sinisisi. So, after today, ano sana ang gusto mo mangyari? Ang gusto kong mangyari sa kanya, ayoko nang makisama. Gusto ko, wag niya na akong papakailaman sa lahat ng ginagawa ko dahil yun ang kinabubuhay ng mga anak ko. Maghahanap buhay araw-araw. Umaga pa lang, naghahanap buhay na ako. Pagkatapos ko, dun mamamasukan naman, maglalabada. Ngayon, selos ng selos, wala naman akong lalaki talaga. Kung meron, di sana nakikita niya, kahit sa matanda, nagagalit sa akin tuloy yung matanda, pinapaalis tuloy ako ng matanda dahil sa kagagawa niya, sisilip ng pupunta, guguluhin ako dun. Pero yung lahat naman ng kinikita ko, sa kanila lang napupunta. So, ang gusto mo, walang pakialaman. Wala nang At pakialaman. kung pwede ko idagdag yung salita, sabi mo, tama, ang dating mo sa akin, gusto mo ng kapayapaan. Opo. Gusto mo lang ng peace of mind, na you can do what you want, make a living. Kuya Albert, ikaw naman, anong gusto mo? Ang gusto ko sana, magkaayos kami dalawa. Magsama kami para hindi yung pamilya namin magwatak-watak. Sige, dagdagan ko yung... Ikaw lang ang nagpapagulo. Ginugulo mo lagi. Lahat ng hanap buhay, ginugulo mo. Ikaw lang ang nagpapagulo. Alam mo, sir, simula nung nagsama kami, niloloko na ako, pero nagpakumbaba pa rin ako. Hinayaan pa rin siya. Ilang beses na ginawa sa akin, pero... Kasi, dalawang punto muna, ha?
Unang-una, dun sa sinabi mong gusto mo magkaayos. Question, anong willing mo isakripisyo para magkaayos? Yung sabi ko sa kanya, doon sa matanda, pwede siyang magtrabaho doon, pwede siyang umuwi. Paano ako uwi? Pinapalayas mo ko? So, ako tingin ko hindi imposible na magsama ulit kayo. Walang posible. Pero ang tingin ko, kung i-demand mo, sumama ka, ayaw na niya. Kaya hindi ko sinasagot para sa iyo, Gina, na may pag-asa pang bumalik. Kasi kung hindi ka willing to be patient, to get there, at ang pipilitin mo lang, eto karapatan ko bilang asawa, eto kailangan mong gawin, 1, 2, 3, 4, 5. Sasabihin ko sa iyo yung batas. Wala sa batas na pinipilit yung isa makisama sa isa. Meron sa batas kung ano obligasyon nyo dalawa. Pero nasa grounds ng batas na mag-file isa o pareho kayo ng legal separation. So pag nag-file kayo ng legal separation, sabihin mong gastos pa yan at saka proseso pa yan. Di ba? Ba't karapatan niya eh? And the law can enforce that. Pag sinaktan mo siya, pwede siyang dumiretso ngayon sa polis. But, having said that, hindi Pero biro sa barangay, yung... Tinanong ko siya eh, bago ka pumasok. Inubaran ako niyan, hinabol ako. Hinabol niya pa ako. Kaya ako nagsasabi lang ng excuse me. Kasi Hinabol. bilang babae, Hinabol niya. grabe na ho yung pinagdaanan niya. Ang hirap pag-usapan man lang, ang hirap man lang marinig na pwede bang magkaayos? Kasi Yeah, that's why hindi ko hinubaran tinanong... siya sa harap ng public. That's why nga te, hindi I'm ko not tinanong saying kung nga, sila pwede magkaayos. Kaya nga, but That's I'm why just saying, ang sakit na testing. marinig Opo, niya. Ate Pia, No. sobrang hirap. Ang Ate, dinanas ko dyan. You both have to hear things that will hurt you. Because asawa din siya at marami ding pinagdaanan na masakit. It doesn't justify everything he does, but you're asking for peace. So, ang point ko nga, kaya nga tinanong ko siya, willing ka ba? Kasi kung sinagot mo na hindi ka willing, Mahirap ang dinanas ko sa sasagutin kanya. ko. Yeah. Sobrang hirap. Ate Gina, Inalagaan ko siya. Pero ang ginagawa niya, nung gumaling, binabato ako, hinaampas ako. Tama, ba ginagawa? Sabihan ka pa ng pero wala naman siyang nakikita. Hindi naman nakikita niya sa akto. Sir, mula simulan, sama kami. Simula't nagsama tayo, wala kang ginawa kundi mamerwisyo sa akin. Lahat. Wala kang ginagawa. Araw-gabi. Nasa Anong trabaho ko. ginagawa mo sa akin? Kaya ako nagkasakit. Dahil Saan ka galing? sobrang... Hindi yun. Pinapakain ko sa inyo, pinagpo ko. Sir, kaya ako nagkaganito. Wala ka Kaya naman nagawa naitulong niya yan sa dahil akin. dahil Pag nagkakasakit ako, nangingi ba ako sa paralyzed inyo ng tulong? Alam mo, marami doon sa mga kapitbahay namin Sobrang magpapatunay hirap ang na ginadanos ko halos sa'yo. araw-gabi. Kaya ginagawa ko ayoko na yung na gabi, makisama. araw-araw napapagtrabaho. ano ka, intervene lang ako ha, Kuya Albert. Opo. Inamin niya yung pagkakamali niya nung bago pa lang kayo mag-asawa. Pero ang sinasabi nga niya, nung nagkasakit ka, inalagaan ka, ikaw ang namimintang na nangangaliwa siya ngayon, pero sabi nga niya hindi. Inamin mo kanina mismo na suspecha mo lang yun. Hindi ko narinig magpasalamat siya. Diba? Nasalamat. Wala. May tatanong ako. Nung nag-aalaga ka dun sa matanda, nung nag-umpisa ka mag-alaga, hindi ka pa nakatira dun, di ba? Umuwi ka Hindi pa sa pa, una. umuwi. Oo. Oo, Kaya nga eh. So, nung nag-umpisa siyang mag-alaga, yung sitwasyon niya, umuwi pa siya eh. Ang sa pagkakaintindi ko sa kanya, kaya ayaw niya nang umuwi, dahil hindi niya na matake na lagi mo siyang hinuhusgahan, sinasaktan mo. Ngayon, binabalik mo siya dun sa sitwasyon na kung saan kayo nag-umpisa. Nagtatrabaho siya sa matanda, umuwi siya. Gusto mo bumalik siya sa ganon. Ayaw na nga niya ikaw makasama Una kasi po, nga Ma'am Pia. nasasaktan na siya. Kailangan yung tanggapin ni Albert. Pareho yung starting point ha. Opo. Yung starting point is respect muna sa isa't isa. Honestly, I don't feel qualified to give marital advice na ganitong kalalim ang pinagdaanan ng bawat isa. Pero syempre, as a female, as a woman lawyer, you cannot justify hurting and humiliating a woman like that. Ang lalim eh. Ang babalik na lang ako dun sa kung makikinig kayo sa isang nag-aral ng mga marital problems. Kasi ang lalim. Kaya ako nagtatanong. Kasi alam ko, kahit sabihin ko sa inyong dalawa, hindi naman kayo susunod sa amin eh. Kahit barangay magsabi. Pero pwede kayong magpakulungan. Pero kung hiningi po siya ng tawad sa akin, bibigyan ko pa siya ng isang chance kung patatawarin Hindi, niya ako. pero hindi sapat yun. Ang hingin natin sa kanya, patawad at ano ang mga babaguhin niya. Isa-isay natin, ha? Nabubuhay Kuya, be ang mga patient. anak ko. Ha? Yung sinabi ko sa iyo kanina, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Hindi pwedeng karapatan ko to, sumunod ka. Mag-ayos na tayo, hindi na kita guguluhin. Tingin ko kaya mo siya ginugulo dahil gusto mo nga magkaayos kayo. Sa ginagawa mo Umubra the ba? last 2 years, Umubra ba? umubra ba? Yung nasaktan mo siya, yung sinisiraan mo siya, yung Sasabihin hiniigpitan mo mo siya, yung sinasabihin mo,
napaamon ba siya? Hindi. Hindi po po. Layong napalayo, di ba? Pag inulit-ulit mo yung pinanggagawa mo the last few months, the last few years, lalo siyang pagalit, lalo siyang lalayo sa'yo. Unang-unang hinihingi niya, ikaw ba tinatanggap mo pagkakamali mo at humihingi ka ba ng sorry sa kanya? Tinatanggap po yung pagkakamali ko. Ang hinihingi kasi ng asawa mo, kanina napakatigas. Pero ngayon sinabi niya, bibigyan ko pa siya ng isang chance kung tatanggapin niya. Eh, ang problema, tuwing magsasabi ka ng, oo, mali ako, May bad- binabalik mo sa mali niya. Hindi mo ba pwedeng tanggapin na kung may mali man siya, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, mali mo. Kasi kung pagpipilitan mo pa rin mali niya, walang mangyayari. Oh, so, kanina pa niya sinasabi, never ko narinig sorry. Imbis na unahin mo yung sorry, inuuna mo kung ano yung sayo. Nagpapasalamat naman ako sa kanya. Wala akong narinig sa akin. Gusto ko sa akin kung marinig na sabihin mong salamat. Humingi ako sa inyo, sorry. Magpasalamat ka nga. Hindi sorry. Salamat sa ginawa mo sa lahat. Salamat sa pagmamalasakit Yun lang at ang pag-aalaga gusto sa ko akin. marinig. Sana patawarin mo ako. Yun lang ang gusto ko. Hindi ko narinig sa'yo na. Salamat, Gina, sa lahat-lahat ng ginawa ko. Ngayon lang ako makakarinig ng salamat kung di pa tayo nagharap dito. Yun lang ang gusto ko marinig sa'yo. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi ako aalis sa bahay mo. Sana hindi magkawatak-watak yung pamilya natin. Albert, magandang first step na yung marinig lang niya na sorry ka, na salamat. Saka mo na iparinig yung mahal mo siya. Kasi hindi pa niya matanggap yun eh. Ipakita mo muna yung sinabi niya na magbabago ka na. So, pwede ba, eto, after ka mag-sorry, pwede ba namin hingin sa'yo kahit anong galit mo? Unang-una, huwag ka magsasalita sa ibang tao. At pwede ba kahit anong mangyari, hindi mo siya sasaktan? Kasi doon step by step muna tayo, umpisahan muna natin yung prosesong ito. Kahit anong gawin niya, pagmamahal ang sukli natin sa kanya. Pwede ba yon? O pwede po. Gina, pwede mong paniwalaan yon. Hindi ko sinasabing magkaayos kayo, magkabalikan ha. Bigyan mo lang siya ng chance, ipakita sa iyo na nagbago siya. So, simulan lang natin, Ate Gina. Babantayan namin kayo. Kuya, Yan, narinig mo yung sorry, narinig mo salamat. So, may cellphone ka naman, Ate Gina. meron po sira. Meron ka naman. O, magbibigay kaming na... Nasira na po yung cellphone ko ngayon kasi na umangat yung O, bibigyan kita ng bago. umangat. Pero kailangan, ite-text mo ko araw-araw kung anong grade niya, ha? Oy, dalawa lang, pasado o hindi. O ano, kuya? Ha? One day at a time. Kung galit na galit ka ngayon, wag mo na isipin yung buong linggo, wag mo na isipin yung bukas. Di ba? O, pero yun nga, katulad nun, bawal magpalayas. Gusto mo pala siyang bulik, pero papalayas mo. Pag lumayas, gusto mo naman bumalik. Beyond na to kung sinong tama at mali. Di ba? Ang question na, anong gusto niyo mangyari bukas, next week, next month? Gusto niyo nagbabangayan, nagsisiraan kayo? O gusto niyo at the very least, mag-umpisa lang muna ng bumalik lang yung respeto niya sa'yo at yung respeto mo sa kanya. Opo. Okay? So Gina, bibigyan kita ng load at ng cellphone. Araw-araw ite-text mo ako kung sumusunod siya sa usapan o hindi. Ha? Opo, O, sir. Tapos, anong period ang tingin mo pag nakita mo, Pag maniniwala ka nakita ko po nagbago siyang siya? maayos na Isang buwan. isang buwan po. Oh. Kuya, isipin mo muna paano babalik yung respeto niya. Kung may tiwala ka sa amin ni Ate Pia, kay Kuya Boy Abunda, maniwala ka. Naniniwala po ako. Kami, wala kaming ibang intensyon dito kung hindi maging matiwasay ang inyong pamumuhay at saka yung mga anak niyo. Huwag mo nang uulitin, ha? Hindi ko na ulitin yun. Hindi naman kita pinapabayaan, ha? Mahal naman kita. Ikaw lang masyado sa akin. Kita mo, pinabayaan pa kita. Hindi kita pinapabayaan. Kita mo, ang tagal natin nagsama, pero hindi kita pinabayaan. Kung pinabayaan kita, di sana matagal na kitang iniwan. Hindi pa rin naman kita iniiwan, ha? Hanggang ngayon, wala naman akong lalaki. Sa isip mo lang yan, pero wala naman talaga. Tumaka na. Ma'am Pia, salamat po. Habang kinakausap po ni Kuya Alan ang mag-asawa, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa po ang CIA with PA. Matapos mamagitan ang CIA with BA kina Gina at Albert,
Sinamahan sila ng programa sa isang pribadong klinika para magpa-check up. Niresitahan si Albert ng mga gamot at binigyan ng profesional na rekomendasyon para sa kanyang tuluyang paggaling. Naipaabot na rin kay Gina ang ipinangakong cellphone sa kanya ni Kuya Alan. Hangad ng programa na sa araw-araw na pag-report ni Gina kay Kuya Alan, pangmatagalang pasado na sa kanyang puso at damdamin si Albert. Maraming salamat kay Kuya Alan, kay Ate Pia at kay Kuya Boy at nasolusyonan yung aming problemang mag-asawa at napacheck up pa ang aking asawa. Maraming pong salamat sa CIA with DA. Mga Mars, may kilala pa kayo sa SSS? Bakit? Namatay kasi yung asawa ng pinsan ko, tapos hindi niya makuha yung pension. Kasi may nauna palang asawa. Ay, sakto, Mars. Yan ang itatanong na makakasama natin sa Payong Kapatid ngayon. Kaso nga yung sa atin, meron daw nagkaroon ng divorce dun sa kasal sa naunang asawa. Tapos may pangalawang pinakasalan, siya yung beneficiary nung namatay niyang asawa. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi niya makuha yung pensyon. Ang gulo. Teka lang. Paano na-divorce? Oh. Kaya nga. Wala naman divorce sa Pilipinas, impento ka. Ayun nga, kuya. sa kanya. Ang bali-balita nga daw po kasi is a si ex. Pwede yun, as long as merong divorce dun sa bansa nila. Sige. Pagpalagay nating divorsyado at kinikilala yung divorce na yan dito sa Pilipinas, para dyan sa mga AFAM na yan, di magpasa siya ng Senomar sa SSS, di problem solved na. Punto. Ano ba yung sa ano, Mars? Sino bang Mars? Sino ba si ano ba? Yun ba yun, di ba? Sino ba? Hindi mo alam. Ito talaga, Certificate of No Marriage. Ikaw puro chismis kasi inaatong. Kaya nga, teka, going back, ang lumalabas sa Senomar, dalawa yung asawa. Okay. Kaya hindi makuha ng pensyon yung taong asawa. Kung Senomang Marites yan, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang makinig sa payo ni Kuya Alan at Ate Pia. Kaya Kasi mamaru. Buti naman meron katinuan ang katapusan ng inyong pag-uusap. Tayo na sa Payong Kapatid po, si Nanay Aurora ay hihingi po ng Payong Kapatid mula kay Ate Pia at Kuya Alan. Ito'y may kinalaman po sa kanyang pagnanais. Sana ay makuha niya ang monthly pension ng kanyang nambayapang asawa. Narito po, mga ka-CIA, si Nanay Aurora. Kuya Alan, Ate Pia, Nanay Aurora. Kuya Alan, Ate Pia. First and foremost, we're sorry nga, di ba, that you lost your husband at a young age. So, tama ba pagkaalam namin? So, nagka-divorce yung wife niya. Opo. That's why nagpakasal kayo. Opo. And then now, hindi mo makuha ang SSS. Ang kanyang death claim at the same time yung magiging pension niya na malilipat dapat sa akin po. Bali, 1980-something pa sila naghiwalay. Okay. 9 years, tapos nagkakilala kami 1994. 1993, pinadala na raw siya ng divorce paper na kailangan niyang pirmahan. Para makuha na niya yung mga anak niya, ganon. 1994, nagkakilala kami. Tapos yung, siyempre, lalaki, gusto niya yung may makakasama siya. Sabi ko, di ba may asawa ka na? Yung ano ko sa akin nun may divorce ako. So yung parang yun ang pinanghawakan ko, divorce. E di siyempre, lakad-lakad ng pakasal kami. Pag madaling salta, nagpakasal kami 1994. Nung magpapakasal naman, wala yung ganyan na Senomar Kaya nakasal po kami. Hindi ka nahingan. Wala po. Pero naalala mo ba, ano nilagay niyo sa inyong application ng marriage license? Ano Nilagay ba niya doon? Single? Nilagay niya Opo, single na. Kasi as in dun sa mga requirements niya, single na rin ang nilalagay. Hindi niya nilagay doon na divorce. Hindi po. Oh, kaya hindi hinanap. Opo. Tinake for face value, tapos ipapublish yon. Oo. Di ba nilagay Opo. sa munisipyo? Opo. So doon, pagka may umangal, so sandali lang, hindi totoo yan, kasal yan, di mahihinto. Pero since wala ngang umangal, and because in the Philippines, we don't take judicial notice ng mga court Lalo yun sa rulings US. abroad, Opo. di ba, wala naman
nakakita na Hindi na timbre. hindi single. At saka nung time na yon hindi pa ata computerized. Hindi pa po. Oo. So ngayon kasi, pag halimbawa, nilagay mo single, isang pasok mo ng pangalan, makikita kung married ka. Whether annulled or void or divorced, basta't lalabas yung dati mong Status. marriage Status. certificate. Status po. Diba? Oo. Pero ikwento mo yung mga ginawa nyo na sa SSS na ikaw ang beneficiary. Opo, ganito po yon. Bali, 2013, nagkasakit siyang una. Ngayon, sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Sa'yo may iiwan yung SS ko. Ganyan siya ng salita sa akin. Kung SS, baka mamaya hindi ako beneficiary mo. Tapos naisip din ng stepdaughter ko kasi medyo close kami. Tita, asikasuhin mo yung SS ni Papa, kailangan ikaw na beneficiary kasi walang pakialam ang nanay ko dyan. Kaya yung 2017, naglakad kami. Malakas pa siya uli. So may daughter sila? Opo, tatlo po anak niya sa una. Okay. Lahat Kasi- US citizen po. That changes everything, ha? Kasi kaya nyo pinag-uusapan sinong beneficiary. Opo. Kasi vis-a-vis private na insurance. Opo. Sa private na insurance kasi, tatanungin ka sinong gusto mong beneficiary. Di ba? So, pwede ka mamili. Pero sa SSS, batas kasi yan. Opo. Tapos nakalagay nga dun sa batas na yung legal na spouse or yung dependent. Di ba? Okay. So, as a general rule, simple lang. Kung ikaw spouse, kasal kayo, sa'yo yun. But in your case kasi, may dati siyang asawa. Yes. Kaya po And naglakad kami. Katulad nung sinasabi niyo, Maritim, kanina, may divorce ba sa Pilipinas o wala? Wala tayong divorce. Opo. Pero recognize natin ng Supreme Court natin na kapag kayong isa ay foreigner at nagpa-divorce siya, lugi naman yung Pilipino kung siya kasal pa, Opo. tapos yung foreigner, pwede na mag-asawa. Meron lang. Kaya lang may procedure. Napupunta ka sa korte, ipapakita mo yung divorce, yung decision ng korte din na divorce, no? Or yung decree ng divorce. At pagkatapos, korte ang magsasabi dito, libre ka na magpakasal. Kasi capacitated ka. Wala kang incapacity to marry. So even assuming na naitala ang pangalan mo sa SSS, pag nakita ng SSS na may unang asawa, hindi talaga ibibigay sa iyo. Because they would be violating the law na dapat sa spouse or sa ibang legal dependent. Bakit ko sinabing it changes everything kapag kaibigan mo at nagbibigay pa sa yung advice yung anak? Sapagkat, di ba, winave na nung asawa. Sabi niya, May quit claim. Nung una, yung divorced asawa na hindi na sa akin yan, di ba? So, kasi legally nga, wala kang paraan na ikaw kumuha. Because hindi magre-retroact eh. Even if you go to court now and show them na Kasal. may divorce. May divorce. Tapos Oh. may letter din po yung unang asawa na ibinibigay sa akin ng karapatan. Yes, but under the law, hindi valid yung marriage nyo. Opo. So I'm not saying na Apo. na hindi kayo kasal. Apo. I mean, mag-asawa kayo, nothing can change that anymore, no? Nagsama kayo ng mabuti and everything, but legally, hindi. So, kung buhay siya ngayon, after nyo magpa-recognize ng divorce, saka ka magpakasal, pwede. Pwede. Di ba? But you cannot do that anymore. So, the way to get the benefits is yung anak ang kumuha at ibigay sa'yo. Baka pwedeng pakiusapan nung mga stepdaughter mo yung nanay niya? Ay, yun na nga rin po. I-claim yan Sinabi para rin po sa'yo? yan ni SS. Ngayon, kukunin ni asawa. Pero, kung may asawa na siya, hindi na rin pwede. Because may the unmarried, ganun yun eh, the unmarried. Sabi ko, yun na nga po ang pinapaliwanag ko sa inyo. US citizen na po, ibinigay na po sa akin. Hindi ba pwede yung common law wife ang makinabang? Well, this is what we'll do, no? We'll get in touch with SSS. Number one, get ano ba yung lahat ng benefits? At ano yung disqualification nun? Para malaman nga natin, if at all, any of the dependents ng husband mo sa first marriage niya can get it and give it to you. Diba? Yun na nga rin So yun ang tignan natin. But in terms nga of just purely legal sa mga nanonood sa atin, di ba? That's why it's very important sa private, sa mga insurance, tama yung ginawa nyo na make sure yun na nakalagay na beneficiary. Yun na nga po. Pero sa
SSS, it's not enough na ilagay din yung pangalan mo. We have to make sure na walang impediments o wala pong legal na usapin that will cause SSS or anyone to challenge and say, sandali ha, dalawa pinakasalan niya. Diba? In her case, nagkaroon siya ng false sense of security. Yes. Nag-abala naman silang ayusin. And good faith silang Nagpunta dalawa. in good faith. Tapos Akala namin okay na po yun. Nagkaroon Kasi- ka ng closure, di ba? Ayan na, Sinabi sa'yo, pangahawakan ayun mo na yun yan." na nga eh. So, ako lang, I feel bad na unang-una maraming misinformed. But sana man lang nabigyan ka ng advice kasi technically, kung marirecognize yung divorce na yon, kung hindi ko alam yung circumstances, pero kung marirecognize yung divorce na yon, pwede kayong ikasal ulit. O, yun na nga. Ulit. Doon nga, After the Kung buhay. recognition. doon pa nga Kaya lang nga, sa kung buhay pa nga. pagkakanda Nung namin. time na Hindi. yun, buhay pa eh. Ito yung sinasabi ngayon na legal fiction, na lahat yan ay dahil sa batas. Opo. Tignan natin sa mga taga-SSS, baka naman may room Sana for nga po. equity, etc. No? Magkaroon man lang ng consideration para sa mga common law. Kasi hindi rin naman biro yung pinagdaanan namin. Ako nararamdaman ko rin kasi parang from a layman's point of view, nag-due diligence sila Kuya Alan. Yung parang, ito ang beneficiary, ikaw na ngayon. Yung ang akala nila, lahat ng mga steps, tama. Ang natutunan natin ngayon, lahat ng ginawa niyong itong tama ay technically walang bisa because yung umpisa, doon ang may sabit. But you know, we're so happy you came over to the show and Opo, kasi trusted us with the ma-open na po question. ba? Para magkaroon man lang sana kami ng karapatan. We want to do what we can to help. No? So, we'll partner with you to find a solution dito. Ayun. Nanay Aurora, maraming salamat. Salamat din po. God bless you. Thank you. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no, ang mga kasagutan po ay maririnig natin at mauunawaan natin sa pagbabalik po ng Kaliwanagan ang naging closure ni Aurora matapos makausap ang branch head ng SSS. Dahil walang divorce sa Pilipinas at hindi rin makapag-file si Elito ng judicial recognition sa korte para kilalanin ang divorce nila ng unang asawa, hindi kinikilala ng batas natin ang kasal ni na Elito at Aurora. Sinusunod lang ng SSS ang ating batas, kaya't gaano man karahas ito, hindi maaaring ibigay kay Aurora ang pangakong pensyon na iniwan sa kanya ni Elito. Ngayong malinaw na ang mga polisiya ng SSS para kay Aurora, nabawasan na ang kanyang mga iisipin. Tayo nagbabalik po dito sa CIDA, Kuya Alan, Ate Pia, yes o no? Yes. Narito po ang mga katanungan mula sa Maritim. At makinig ng mabuti dahil maaari ang tanong ng Maritim ay inyong mga katanungan. Yes. Let's go! Kuya Alan, Ate Pia, may tanong lang po kasi ako sa inyo, no? Kasi kagabi, nag-dinner with candlelight yung kapitbahay namin. Romantic, romantic. Sweet na sana Kaya lang, kala ko sweet Kaya lang ending kawawa sila. Kasi sa buong barangay namin, sila lang yung tanging walang kuryente. Yun nga ang sabi, naputulan daw sila kasi nga, hindi sila nakabayad ng kuryente. Wala naman daw kasing dumating na bill o disconnection notice. Kaya ang tanong ko sa inyo, tama ba na basta na lang sila putulan ng kuryente? Kahit walang dumarating o natatanggap na bill o disconnection notice? Yes or no po ba? No, sapagkat meron tayong Magna Carta para sa mga residential users ng electricity. At dun sa Magna Carta, kung puputulan ka, kailangan written notice at kailangan 48 hours before. Bakit? Kasi essential ang kuryente sa iyo So dapat lahat ng pagkakataon para hindi ka maputulan, makapagbayad ka. Ang kasagutan ay no! Next question. Ate Pia, Kuya Alan, meron po mag-asawa akong magkaibigan. Tapos po, isa lang yung gumagastos para sa pamilya. Tama po ba yun? Yes or no? Mag-asawa, Na may trabaho. pareho may trabaho, Yes po. isa lang ang gumagastos. Yes po. Tama ba yon? Yes No. Hindi tama yon because under our law of support, ang sabi doon, ang pagbibigay ng support ay naaayon sa
Dalawang bagay. Kakayanan ng magbibigay at pangangailangan ng tatanggap. Dalawa yon. So kung ang nangangailangan maraming gastos, let's say estudyante, tapos ang course niya engineering or medicine, mataas ang pangangailangan niya, di ba? Ang kakayanan naman magbigay, hindi naman ganun kayaman, di hanggat saan niya naman kaya. So pagdating sa mag-asawa, not necessarily na pantay ang ibibigay nila, but they both have to contribute. Kasi responsibility ng mag-asawa ang gastos ng pamilya. Sa iyong katanungan, ang kasagutan ay no! Next question. Kuya Alan, Ate Pia, kahapon iniyakan ako ng BFF ko. Ang chika niya, lagi daw po kasi siyang ninanakawan ng kapatid niyang bunso, magkasama sila sa bahay. Nag-a-addict daw po kasi. Sabi ko sa kanya, ipapulis niya, hindi daw pwede. At totoo po ba na kahit nakawan siya ng kapatid niya, hindi niya pwede ipakulong yun? Yes. It's very peculiar kasi in general, di ba, pag gumawa ng krimen at may batas tayo na criminal law, ibig sabihin may penalty na criminal, fine yan or kulong, the general rule is liable siya. So the general rule is pwede ka tumakbo sa police to enforce the law and then kakasuhan yan. But meron exception kasi yung Article 332, person exempt from criminal liability. Sinasabi dito na no criminal but only civil liability. Ibig sabihin, pwede mo pang habulin yung ninakaw. Pero yung criminal liability hindi. Shall result from the commission of the crime of theft, swindling, or malicious mischief committed or caused mutually by the following persons: spouses, ascendants, descendants, or relatives by affinity in the same line, and then pag siblings, living together. Okay. Bakit may batas na ganito kahit luma na to? Kasi ang sabi po ng mga lawmakers dito, policy makers, mas importante yung relationship. So baka may dahilan ba't kayo naglokohan, o katulad nito nga na, di ba, nag-addict, so wala sa sariling pag-iisip. Having said that, what she should do is get the person help. So, sa iyong katanungan, ang kasagutan ay yes! Next question. Kuya Alan, Ate Pia, isa sa mga kaibigan ko, kapapanganak lang. Nakalib siya ng 3 months sa kanyang trabaho. Di ba po, dati is 60 days lang. Pero ngayon daw po ay umaabot na ng mga 3 months. Yes or no? So, batas ko yan. Totoo bang dati 60 days, ngayon 90 days pataas? Yes, pataas. More than 90 days. It's 105 days. So, yan na ang maternity leave na kahit anong klaseng panganak. Kasi dati iniiba pa yung cesarean, normal, may maririnig kayong ganon. Kalimutan nyo na yon, basta nanganak ka, 105 days. And a little history lang naman. At first, talagang sobra akong affected pag yung, lalaki ka ba't ka ba nakikialam kung ilang araw kailangan mag-recover ang ng babae? Okay. How can you question me if I say that I speak for other women na yung iba, yes, madaling makarecover. Yung iba, after 60 days, mahirap pa. Yung nagbe-breastfeed, katulad ko, katulad ng mga staff ko, 2 staff ko dyan, nagbe-breastfeed, yung mga nakikita nyo, nagbe-breastfeed yan kahit na on the job. Hindi, ang hirap mag-breastfeed na iiwanan mo yung baby mo. But we do it because wala kang choice. Natapos na yung maternity leave. Kaya pinaglaban ko yon 100, naging 105 kasi yung pinaglalaban sana natin is 120. Wow. Na-negotiate, kaya 105. Ang kasagutan ay yes! Next question. Kuya Alan, Ate Pia, bilang Marites, naglalakad ako doon sa street namin, may nag-uumpukan doon sa tindahan. Yung palang kapitbahay namin, may anak yun na dalagita, minor de edad, na buntis ng taga-kabilang barangay namin. Minor de edad din. Okay, parehas minor de edad. Ngayon, etong pamilya nung lalaki na nakabuntis doon sa babae, willing naman daw suportahan at panagutan ng anak nila yung nabuntis, na disgrasya. Ang tanong naman nila ngayon, pwede bang magpakasal ang mga minor de edad o 18 years old below kahit na may parental consent? Yes or no? No. Kasi maliwanag ang batas natin na the age of marriage is 18. 18. So, dati, pwede ang babae sa 14, ang lalaki sa 16. Dati. Pero sa pag-aaral ng Kongreso, at hindi pa kami senador nung time na pumasa ito, nakita naman na
napakahirap naman na magpakasal ng ganong edad, di ba? Ganong edad. Imagine, babae 14. Kaya inano talaga na hindi pwede. Hindi pwede. So kung mangyari man ang ganyang sitwasyon, ang pinapayo ko na nga lang is, edi ayahan yung ikaw nanay at tatay ng babae, ikaw nanay tatay ng lalaki, palakihin niyo yung anak niyo ng maayos, alagaan niyo. Pag talagang sila. Yes. Kung ako yun, kahit sa 18, hindi ko pa ipapakasal yung anak ko. Kasi gusto kong mag-isip-isip muna siya, mag-mature muna siya, mag-aral muna siya. Kasi kung kayo naman. Pero give it to me, you give the marriage a better chance to survive and to be a good marriage kung may edad na, sa tamang edad sila. Okay. So yun. Sa katanungan, ang kasagutan ay no! Last question. So, Kuya Alan and Ate Pia, so last time po kasi kumain kami ng family ko sa isang restaurant and nag-avail po kami ng promo nila. So now, as we pay our bill, nagulat ako na hindi tinatanggap ng waiter yung senior citizen discount ng father ko. So ang question po is, tama po ba na hindi pwedeng pagsabayin ang dalawang discount? Yes or no? Yes. Kasi, ang nakalagay po sa batas, no double discount. So, nilagay na sa batas para hindi malito. Di ba? Kasi halimbawa, sinabi ng pansiteria, okay, half price ngayon yung pansit. So, from 100 pesos, 50 pesos. And then, may 20% kang discount dahil senior citizen. So, sabihin nila, 50 magiging 40. So, theoretically kasi, kung hindi mo nilagay, pag promo, kasama na dito, magkakagulo pa eh. Mag-aaway pa. So, nilagay na sa batas. Ang nakalagay sa batas, Article 9 to ng Expanded Senior Citizens Act, and proudly po, no, si Tatay ang author nung, isa sa mga author nung unang Senior Citizens Act, at si Ate Pia naman dun sa Expanded. In the purchase of goods and services which are on promotional discount, the senior citizen can avail of the establishment offered discount or the 20% discount provided herein, whichever is higher and more favorable. So kung 100 ng pansit, ang promo price niya 80, pareho lang. Kung promo price niya 90, hindi pwedeng pilitan ngayon sabihin na, bayaran nyo 90. So hindi, mas murang 80 eh. Sa 20% Gamitin mo na yung discount. Gamitin mo na yung discount. So hindi pwedeng ipagpatong pareho kasi malulugi naman yung Negosyo. At maganda na nasa batas na para walang lituhan na. Yun lang, hindi alam nung nakakarami. Sa iyong katanungan, walang double discount, kaya ang kasagutan ay Yes! dami nating natutunan. At ito yung mga tanong na marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong. Di ba ka doon ang discount? Katulad noong pagpapakasal ng 2 menor de edad. So sana'y kami nakatulong ho sa inyo sa marami nating mga ka-CIA, ika nga, na pareho ang mga katanungan ng ating maritim. Yes. Mga premyo naman at mga regalong ating ipamamahagi. Yes! Sa Alan Pia Pix, sa pagbabalik po ng CIA! Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JC Organic Barley. Kami nagbabalik po dito sa CIA with BA Alan Pia Pix. Marami sa atin ang mananalo. Pero lahat kayo mag-uuwi ng mga regalo. Hindi pa nagsisimula ang Alan Pia Pix. May mga regalo na. Okay. Are we ready to play? Yes! Alan Pia Pix. You know the rules? Yes! Lahat ba kayo marunong mag-Alan Pia Pix? Tayo! 3, 2, 1, go! Alan
pareho kayong panalo dahil meron na tayo ngayong first runner-up, Ate Pia, di ba? Anong pangalan mo? Maricar po. Anong pakiramdam na first runner-up ka? Masaya. At dahil ikay masaya at first runner-up, may pagkakataon kang paikutin ang ating ruleta kung saan may chance ang manalo ng 5,000, 3,000, and 2,000. Go! Galaw pa! Galaw pa! Maraming salamat, Maricar. Ayan. Yan, iba talagang maritim, di ba? Thank you po sa CIA with PA. Maraming salamat din sa iyong pagdalo sa amin. Pangalan? Julito po. Julito. Jolito, anong iyong trabaho? Sa Tatak Modelo, Manila po. Kids na photographer po. Okay. Ready ka na ba? Okay. 3, 2, 1, go! Meron ka pa rin chance. Galing talaga niya, Kuya Alan. Okay, go! Thank you po sa CIA with Kuya Punta. At hindi lang yan, may regalo pa. Mikey! Maraming salamat. Maraming salamat po. Kahit marami tayong mga problema na pinagdadaanan, mga tanong na mahihirap at na mga legal na pag-uusap, nagtatapos pa rin tayo sa halakhakan, sa tawan. Yes! Kaya maraming salamat. Ako, Kuya Boy, yung sinabi din talaga sa Bible, di ba? Ang batas ay ginawa para sa tao, hindi yung tao para sa batas. So, we do have to know the law, we have to follow the law, but it's also important yung why. Bakit may batas na yan? At para sa tao yan. Wala pa tayong episode na hindi mabigat, ano? Lahat ng episode natin may umiiyak, may masama ang loob, and many times naapektuhan tayo, pati viewers natin, mga guests natin, naluluha. But that's the nature of human relations. I have become more appreciative of legislators. Kasi, di ba tayo, mga mamamayan, ang atin lamang ay kung ano ang epekto ng batas sa atin. Meron palang wisdom. Kaya pala ganun dahil kanina narinig ko yung pinoprotektahan yung mga relasyon. Pinoprotektahan ng framers ng constitution, ng gumagawa ng batas, ang pamilya. Kaya pala ganun. It's time to say goodbye again. Just for now. Yes. Ang laging sinasabi ng aming yumaong ama, huwag magpaapi, alamin ang batas. Tandaan po natin, kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat po, Pilipinas. See you again next Sunday. Dito lamang po sa... Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng JC Organic Barley. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng JC.